O sige, focus tayo. Monthly. Support and resistance. Yan. So we have the yellow line and all-time high resistance and we have here the support. Yan. So, that is for monthly. Pag nakita natin yan, ibig sabihin, matibay yan. Matibay na resistance yan. Matibay na support yan. But at the moment, nakikita nyo, the price is bullish. So, ibig sabihin, tinatarget niya ngayon itong tinatawag nating this is our external buy-side liquidity. Yan. May mga ganon, ICT. Sabihin na lang natin, ito, tinatarget niya itong resistance na to. To simplify. And then, if we go down weekly, lagyan natin ng, tignan nyo kung gaano kasimple yung support and resistance natin. Di ba? So, bakit ito naging resistance? Last week, ito yung high niya. Bakit ko in-extend? Kasi nung last week, ito rin yung high niya, na-respect niya. O, ba't ko in-extend? Same. Bakit ko in-extend dito? Kasi pag bumaba ka ng daily, ni-respect niya rito. Ayan, ni-reject. Yun yung narrative niya. So, ibig sabihin, 1, 2, 3. Pag binutas niya to, so matibay na resistance, matibay na support din yan. At kasalukuyan niya binubutas. Bakit binubutas? Kasi hindi pa tapos. Kung ang gamit natin daily, kailangan yan mamaya magsara yan dyan sa ibabaw na itaas. So, it becomes a strong breakout. Yan. So, mas simple, di ba? Walang masyadong terms. Ayan. Pero may narrative. Hindi pwedeng simple pero walang narrative. Walang context. 4 hours. Kanina, 4 hours, ito yung naging candlestick. 4 hours is 4 hours. Malakas yan. Hindi siya naging buntot. Kung sana kanina naging ganyan yan, yun. This is automatic a liquidity sweep. Kanina. So, chances ay bumulusok yan sana. Pero, tumaas. Ayan. Bakit kaya tumaas? Hindi kaya sila yung mga 624? Pwede, no? Pwede. Or not only 624 because the long contract is 213. Malakas pa rin talaga si long. Kaya lang, the COT is a weekly weekly bias. Sa mga pundit, you already know that hindi lang 721 na nadagdag sa short for the last 4 weeks. Nag-accumulate siya. So when you say short, they were thinking that the price will go down. And when you say long, they are thinking that the price will go up. When you say long, that the price will go up. But for the past few weeks, there are accumulation of short. If this breakout ay hindi niya ma-maintain at pumasok ulit sa loob, maaring pumasok yung mga short order. Short pending orders ng mga institution or ng mga non-commercial or mga spectator. Yan. So, kahit pa paano, nagbibigay tayo, di ba? Kaya lang talagang hindi nila kagad makukuha pagka hindi sila nagpunta ng pandit. Kailangan nila magpunta ng pandit, lalo na hindi naman nila hawak to. Tulad nitong data na to, di ba? They have to interpret this data because this is the historical data. But at least, meron silang idea na meron palang ganun. Mag-pan man kayo, meron kayong inaasahan na makukuha nyo na may value. Hindi basta lang magpapan kayo. Ang idea is magpan kayo to get a better, more advanced learning. Hindi para mag-trade kagad. So, because of this breakout, we are thinking na sana didiretso. But the problem is hindi nagkaroon ng momentum. Hindi nagtuloy-tuloy. Instead, nagkaroon siya ng indecision. Indecision because nagkaroon ng small body. Di ba? So, simple lang. Hindi na natin nilagyan ng pangalan kasi ganun din naman yun. Diba? There's a battle between the buyer and seller dito for 4 hours. So, indecision. Small body.
And then, nagkaroon pa ng pullback. Ayun. Pullback saan? Because during the breakout, no, nag-create ng fair value gap. During the breakout, kanina, kung bababa tayo ng 1 hour, nag-create ng fair value gap from this candlestick and this candlestick. Nagkaroon ng fair value gap. During the breakout, it created a bullish fair value gap. When you say bullish, yung pagtaas, na pag binalikan yan, it will act as a support. Kasi nga, bullish. Pero hindi ibig sabihin, hindi mabubutas yan. Pwede pa rin mabutas yan. If this bullish fair value gap will hold katulad nito, chances are magtutuloy-tuloy siya. Ito, ngayon, then nag-hold. Nag-hold siya. Ayan. So, 15 minutes. O, ayan. Nag-hold yung fair value gap. Ayan, o, di ba? Downtrend from, a lower time frame. O, di pagdating dito, nag-hold. And then, high, lower high, lower high. Na-choke. Whenever there is a choke, like 15 minutes, it will create a fair value gap, a bullish yan. So, it will create a bullish fair value gap. Bullish fair value gap, it will also act as what? Another support. So ngayon, ayan, nakita natin, may choke, umangat, consolidation dito, then liquidity, take out liquidity, and then liquidity, sweep. Bumalik eh. So that is a liquidity sweep. And then nag-break out from the market structure ng 15 minutes. Umilalim. And during the breakdown, it will create another fair value gap. Ayun, no? Nung umaakyat pa siya, isipin natin na umaakyat pa lang siya. Wala pa yan. Andito pa lang. Ito yung swing high. Nung umaakyat siya, di ba, nag-pull back. Dito, umaakyat siya, there is a liquidity. Tinake out niya yung liquidity. And then, yung liquidity na take out, it create another fair value gap. So, ang inaasahan natin dyan, babalikan yung fair value gap. Pero since nabutas yung fair value gap, the fair value gap now will become inverse fair value gap. At it will act as a resistance. And during yung pagbaba niya na yan, it created another fair value gap, which is bearish fair value gap. Meron ka ng inverse fair value gap, meron ka pang bearish fair value gap, so meron kang resistance. Binalikan, ayan siya. Bakit kaya binabalikan? Because merong another bullish fair value gap dito na pinababalikan niya. So, ang tanong ngayon, mag-hold kaya? Kung mag-hold ito, katulad nito, hindi na gumawa ng, di ba, high, hindi na gumawa ng lower high, yun. So, possible, magbabounce siya. But we don't know. Kaya ang gagawin natin, hihintayin natin siya ngayon dito. That is 5 minutes. Question mate. Ganun lang naman yung gagawin. Medyo ako kasi, dati nakakalimutan ko na. Hindi na ako systematic nung mga bandang huli. At hindi rin ako nagjo-journal dati. Ano nyo ha? Maliwanag na ba o medyo malabo pa rin? Isa pa. Type nyo lang kung medyo malabo pa. Uulitin pa natin. Isa pa. Total, 8:30 pa lang naman. Ano na ba yung kan?
Kasi ako, di rin ako gagalaw ngayon hanggat di ko nakikita dito yung price na yan. Di ako gagalaw ngayon. Kasi bakit? Ako, ang tingin ko dito, breakdown, breakout. So, para sa akin, these are all part of the pullback. Yan. Okay na? Nakuha na, mate? Any question? Parang tahimik kayo ah. May, Mm. doon sa 5 minutes time frame, 5 halimbawa minutes. magkasunod yung dalawang fair value gap dyan, yung fair value gap sa baba. Ito? Ito Oo. kasi yung fair value gap nung 1 hour. Ito naman yung fair value gap nung... Diba to? Ito, 15 minutes. Ito yung fair value gap ng 15 minutes. Ayan. Halimbawa, dalawa yung fair value gap magkasunod. Halimbang i-consider doon sa dalawa. Pareha sila. Halimbawa, dumating dito yung price. Titingnan nyo kung magre-reject. Halimbawa, hindi nag-reject. Hintayin natin dito, mate. Ganyan. Pag hindi pa rin, umalalim, ibig sabihin, invalid. So, liquidity sweep. O-consider yung pangalawa pag ganon. Yes. Pag nabutas na to, iintayin siya rito. Kung ito mag-hold, kasi ito yung resistance naging support. So, ibig sabihin, hanggat nasa ibabaw niyan, ako, bullish ako. Kaya lang, if the price after today is nag-close hanggang madaling araw dito, ibig sabihin, this is liquidity sweep. Kaya lang kasi at the moment, ito yung nakikita ko eh. This is breakout eh. Kung ito sana, bumalik, dumiretso na rito, ayan. Liquidity sweep, wala eh. Tingnan nyo yung 4 hours. Sa 4 hours, anong nakikita nyo rito? Yung isang candlestick lang na to, anong nakikita nyo riyan? Liquidity sweep ba yan o breakout? Yung isa lang na yan, mate. Ano nakikita nyo? Liquidity sweep o breakout? Breakout. Yes, Strong breakout. Breakout. bull candle. When you say there is a breakout, what do you expect next? Di ba pullback? So ano ngayon ito? Pullback or retest? Di ba? Tama, mate? Tama. When we Yes. say a breakout, saan Tama. nag-breakout? Breakout. Saan natin nahanapin yung breakout? Yan. Hanapin natin kung saan siya nag-breakout. Nag-breakout siya from the resistance. Eto. So, checkin natin. May fair value gap ba? Tingnan natin. Baba tayo ng 1 hour. Yan. 1 hour. Oh, may fair value gap pa. Meron nga, ano? Yun. 1 hour. O may fair value gap. Extend natin ngayon yung fair value gap because we will expect bibisitahin yung fair value gap ulit. Lalo na kung nagkaroon dito na indecision. Indecision. Tapos may buntot pa sa taas, babalik. Sa kaya pwedeng bumalik? Fair value gap. This is the first value gap, mate Ed, di ba? O, in-extend natin ngayon, binalikan niya. And you can see, there are series of red and green small candlestick. So, parang ganito, no? Tumataas. Parang ako, halimbawa, si Mate Aldrin, ikaw na naman Mate Aldrin, mapipick up mo to eh. Bumili ka dito. Tumataas. Di ba? Someone is buying. And then pagdating dito, nag-hold. Di ba? Ngayon, dito, gusto mo ibenta ng mataas. Siyempre, mataas yan. And then, ngayon, may bumili na. Kaya bumalik eh. Bumili. And then, tinaas. Tinry pa rin. Bumalik na naman. So, ibig sabihin, walang gustong masyadong bumili ngayon dito sa price na to. Kaya medyo ngayon, may gusto nang bumili sa price na to. Ikaw naman ngayon, binebenta mo yung iba. Ngayon, nung nandito na sa baba, ayaw mo na magbenta, pero gusto pa nilang bumili. Wala silang magagawa. Di ba? Aangat yung price. Ngayon, pagdating dito, may gustong bumili, ayaw mo ibenta. Possible, dumiretso yung price.
Yan yung pinapaliwanag mo, Mate Aldrin, sa akin isang araw. Tama? Yes, mate. Yes. Tama. What if dumiretso to sa baba? Dumiretso sa baba. Yan, dumiretso sa baba. Someone now is buying. No? Eh ngayon, nung binibili na gano'n, ayaw pa rin. Ayaw pa rin niyang bitawan. Binebenta niya ng mura na, wala pang gustong bumili. Di umangat. Tulad nito, umangat. Eh, pagdating dito, wala nang gustong bumili. Ano mangyayari? Binebenta ni Mate Aldrin, wala nang gustong bumili. Ano mangyayari? Ibebenta niyang pababa yan. Wala nang gustong bumili. May hawak kang 100 kilong sibuyas. Tapos binibenta mo ng 10 piso. Eh, gusto ng mga tao, 5 piso. Bandang huli, wala nang gustong bumili. Anong gagawin mo? O, sige, 5 piso na lang. Bandang huli, ayaw pa rin. O, sige, 4 na piso. Eh, ala pa rin. Sige, piso na nga lang. Hanggang sa banda, tinapo mo na yung sibuyas. Actually, pag nakuha natin yung ganong kalakalan, parang ganon lang din siya. Na-remind ako nung nag-usap kami ni Mate Aldrin dito. Actually, nakukuha ko na yung dati. Kaya nga lang, yun ang kagandahan when we have a community. Nare-remind ka doon sa proper mindset pagka nagtitrade ka. Di ba, Mate, nung isang araw lang natin pinag-usapan yan? Hapon, mate. Di ba? Hapon na Pero umaga. tingnan mo ngayon, ginagamit ko. Kasi dati ko na rin siya nakikita. Nauulit-ulit ko. Di ba? Ginagamit ko na. Kaya very thankful ako sa community natin kasi nare-remind ako doon sa mga dati ko ng alam. Sa mga hindi naman alam pa, ngayon, tulad nun, nabibigyan ako ng idea, candlestick, mga timer, mga ganyan, nabibigyan ako ng candlestick, and then the combination of indicators. Yeah. Kaya kanina, masaya din ako kasi naiwasan ko yung talo. Di ba? Kahit pa paano. Kung nagawa mo, minsan, magagawa mo paulit-ulit, kailangan mo lang disiplinahin yung sarili mo. Yun yung idea. Okay. So, again, ayan, itinatch niya yung fair value gap and then meron siyang rejection. Para mas maging malinaw ito, you go lower time frame, 15 minutes. Pakikita mo yung market structure. Ayun, no? Sorry. Ano ba yan? I-line ko nga. Line. Ayun. Ayun na, high. Lower high. Lower high. And then yung lower high na choke. Kaya lang, pag line, hindi mo makita yung fair value gap. So, balik ako ng fair value, yan. Makikita mo ngayon, nung ma-choke, nag-create siya ng fair value gap. Pero dahil pataas siya, magiging bullish fair value gap siya. And when you say a bullish fair value gap, pag binalikan niya yan, it will act as a support. So ngayon, dahil ito ngayon ay may bullish fair value gap, iniisip natin pwede niyang balikan. Bakit? Kasi nga, di ba ito breakout and then we are thinking na ito ay pullback. So, nag-break dito, bakit natin iniisip na babalikan? Di ba yung mga tinatawag nating retest o double top, double bottom, o mga iba-ibang tawag natin. Di ba i-retest niya kung saan nag-breakout? Di ba? Parang ito, di ba? Nag-retest kung saan nag-breakout. Saan nag-breakout? Dito. Yan. Ito naman, nag-retest, nag-breakout. So, ayun, nag-breakout. So, saan siya magre-retest? Dito siya magre-retest. So, tinitingnan natin kung makakarating dito. Lalo na ngayon, 8:39 pa lang, mag-aalas 9. So, ibig sabihin, 9:30, London, mga 9. And then, nung umaakyat na siya, di ba, take out liquidity. Ayan. Then, another liquidity. Kaya lang dito, nagkaroon ng sweep. Bumalik. Nag-breakdown. Pero tingnan lang muna natin ito. Wala ito muna. Tanggalin lang muna natin yon. So, punta tayo ng 5 minutes, lower time frame. So, alisin natin yan. O, yun. Di ba? O, alisin natin yan.
So isipin natin, ito pa lang yung price. Ira-run niya to. Liquidity run. So pag run niya dyan, ano mangyayari? O, di ba? Fair value gap. So ito ngayon, dapat magbabounce sana to dito, hindi, nabutas yung fair value gap. Di ba? So nung nabutas siya, nag-create pa siya ng another bearish fair value gap. Yan. Ngayon, pinipilit balikan niya mga yan. Diba? Binipilit niyang balikan. So, if hindi mag-hold ito, maaaring balikan niya ito. I-retest niya to. Kasi pag ni-retest niya yan, this is high, a low, this is higher low. Ayan pa pala yung moving average. So that is the price action. Ano? Mag-indicator naman tayo, H1. RSI. Ayan. RSI H1 is about 50. O, de bullish. Tingnan nga natin 30. 30, o bullish din. Ewan ko lang daily. O daily, bullish lalo. 30, bullish. 15. O. 15, bullish. 5. Oops. 5, medyo siguro babalik. We don't know. So, hintayin natin dito. What will happen? O yan, di ba? They are both oversold. Overbought pala, overbought. Pero kanina may nakakuha na yan kasi consolidation na to eh. Oh. Yun ang ano, consolidation na yan. Sigurado ko may kumuha na yan sa inyo kanina. Ayan pa pala oh. Ayan. Ayan o. Stochastic. And RSI. Pwede ka na kasi mag-TP dyan. O. At saka titignan nyo yung H1. O. H1. Kung RSI, o, bullish. 30. Bullish. Daily, o, bullish din. Yan. Bullish. So, 15. Kahit naman sabihin natin na yan ay may fair value gap, hindi naman ibig sabihin yung fair value gap na yan ay hindi pwedeng butasin. Yung mga fair value gap kasi, those are our references. Kung nabutas, ibig sabihin, pag nabutas, what will happen? Tanggalin natin yan. Tanggalin natin yan. Nabutas yung fair value gap. Ano mangyayari? So, it becomes your inverse fair value gap. Hindi naman ibig sabihin yan talagang, kasi kung obligadong pupuntahan yan malamang pupuntahan. Pero hindi naman ibig sabihin obligadong puntahan. Pwedeng hindi puntahan. Tapos, you use the indicator tulad ng alimbawa ng ayan o. Ayan pala o. RSI o. Kaya lang, when you do scalping, in and out lang. Baka mamaya hanggang dito lang Baka hanggang doon lang yung itakbo, tapos bumaba uli. O dagdagan natin, mag-volume naman tayo. RSI, kita na no? Mag-volume tayo. O volume. 30. So 1 minute, ayan o. Sa volume, medyo wala pa. Bumaba pa nga So, maaaring itong price na to tumataas. And then the indicators, sinasabi niya tataas. But the volume is parang kumukontra siya. Pero let us see, kasi wala pa, 8:44 pa lang Let us see 9:30. If the volume ito mamaya, let's say, ayan na.
What if mamaya i-liquidity run niya ito? Ibig sabihin, magkaroon ng breakout. 1 hour. You go down 15 minutes. You go down 15 minutes, you look for the fair value gap sa 15 minutes and then you wait for the pullback. Kasi most likely this is a continuation. Bakit? This is a breakout. This is a pullback. And if this run, it creates another higher low. High, higher high. And that is uptrend. If that happens mamaya, magkaroon ng liquidity run, 9:30, you look for the pullback sa 15 minutes. Pullback. The pullback should react on the bullish fair value gap. Ulitin ko Ayan na yung pinaka-entry. Let's say ito, mamaya. Ito. Let's say, magkaroon dyan ng 1 hour. Ganyan. Kasi ito, breakout ito pullback. So, pag nangyari yan, what will happen? It's a sign of continuation. This is low, higher low, high, higher high. So, once na nangyari yan sa 1 hour, baba ka agad ng 15 minutes. 15 minutes. Baba ka ng 15 minutes. Baba ka. And then, look for the fair value gap. Yung let's say, imagine niyo yung tumataas na gano'n. Humanap ka na ng fair value gap dun sa gano'n. Bago man yan. So, imagine niyo ito, dito. O, malamang balikan yun. Pag binalikan yun, baba ka uli ng 5 minutes. Pagkaroon ng ganun sa 5 minutes, ganon. Yan. Choke. Hanap ka uli ng fair value gap sa 5 minutes. Pag binalikan yun, sa 1 minute, dira. Yun siya. Nakakuha nyo, mate? So, kailangan lang maging... Kasi ito, at the moment, ano to? Anong tawag nyo dito? Sideways. Yes. Sideways. Consolidation. There are good traders na talagang nakukuha yan. Pero ako kasi, medyo talagang bumabalik sa akin yung pagka-intraday ko. So, you wait for that breakout. Pag yung sumaltod, maliit ng chance ang sasaltod yan. Yan, napakalinaw na yan. Di ba? Kayo na sumagot, this is breakout, this is pullback. And then, nagsa-sideways kasi nga, kanina ito, pullback. Tapos na yung pullback this is now a retest. What if bumaba dito to at nag-breakout na ganon? Di ba? Liquidity run. Kasi ito, naghihintay lang ito Pag umangat yan sa buy-side liquidity, buy-side liquidity. Buy. Nasa buy-side liquidity ka na. Yun na yun siya. Okay. I hope na may napulot kayo. Any question, mate? Sana medyo lumilinaw sa inyo. Ang nakakalito kasi yung yung mula dito, H1, tapos bababa ka, paano mo ina-analyze yung mga fair value gap na yan. Di ba? So, ngayon, medyo nagkakaroon tayo ng tulad yan, ito, liquidity na naman yan. So, tinitingnan natin yan kung mag-hold yan. Kung mag-hold yan, possible, babalik na naman. Kung yan ay magdidiretso, ibig sabihin, liquidity run niya yan. So, baba ka ngayon ng 5 minutes. Tignan mo kung may fair value gap. Pag may fair value, umangat dito. At baba ka ng 5 minutes, may fair value gap, hintayin mo doon. Possible na aangat. Kaya lang, lower your expectation. Bakit? There is another swing high. Baka iba, ini-expect na dito magtitipi. Ngayon, doon talaga nawawala. Nawawala yung kita na natalo pa. Kasi,
Ini-expect na, hindi nila nagkaka-idea na ito ay, this is supposed to be, kumbaga, one of your TP. Nasusundan ba, mate? O lalong gumulo? Pakitype nga kung yes, imbalance. Yun yung tinatawag na imbalance. Tapos, babalikan yan to rebalance the inefficiency. Yan. Ngayon, tingnan nyo, di ba? Ayaw niyang butasin. Nagli-liquidity sweep siya. Pero hindi pa tapos kasi. If the 30 minutes natapos dito sa taas na to, baba ka ng 5 minutes, tingnan mo kung may fair value gap. Pagdating doon sa fair value gap, hindi ibig sabihin magbabounce. Babasahin mo siya uli. Pagdating doon sa, titingnan mo gano'n kung mayroon na namang break na structure. Doon ka papasok. Hindi yung pagdating sa fair value gap, dahil fair value gap, magbabay ka na. Hindi. You go to lower time frame to look for a change of structures on a lower time frame. Okay na ba, mate? Pakitype nyo nga ng 1 kung clear o 2 kung malabo. Tahimik kayo lagi eh. Tahimik talaga yung mga traders ay eh. Practice lang. Practice lang. Kumbaga, didetalyahin mo, di ba? Parang napansin nyo, dinidetalye ko. Kailangan detalye mo na detalye. Tapos pag di mo nakasap, tanggalin mo lahat, ibalik mo uli. Tanggalin mo lahat, ibalik mo uli. Ganun talaga. Boring. Pero kailangan siya. Di ba? Boring. Imagine mo, paulit-ulit mong ginagawa yung isang bagay. Di ba? Nagiging skills. Ganun siya. Okay, thank you very much. And stop recording ako. Naka-record naman ito for your references mamaya.